Okay guys, actually 2 days ago ko pa nalaman tong ano. Ngayon lang in-announce kasi at nakiusap talaga na wag i-post, wag i-announce agad because tama naman na maghintay ng proper announcement. Hintayin ng pamilya na siyang mag-announce and ayun na nga. So actually itong mga videos and photos na makikita niyo sa ano na to sa vlog na ito ay mga photos and videos na hindi ko na-upload dati. So hindi ko to siya nagamit noon. So, may mga iba dito yung talagang parang sana for my eyes only or parang ano na lang itatago. But I decided na i-post na rin. Yung ibang mga videos ay nasa dulo. Yun yung may mga audio. Yung iba naman tinanggalan ko ng audio. But anyways, isa ito sa mga huling pagkakataon. Yung picture na yun with Jerry Olea, yung mga huling moment yon na nakasama namin siya. Nangyari yon sa press con ni Dennis Trillo sa isang hotel. So, dyan sa Quezon City. And then, ito naman ay sa headquarters ng LACS, dating front row. Ito yung parang nagka-campaign si Sam Versosa for mayor. So, ina-invite kami. Halos one table lang kami. So, ayan, nag-interview kami. At ganyan, talagang akala mo siya yung campaign manager dahil siya yung nasa gitna sa pagitan ni R.S. Francisco and Sam Versosa. Dito, si Tita Lolit kasi, ano siya pag nasa labas siya, yung ganyan, malakas. Gustong-gusto niya nakikipagkwentuhan. Actually, yun ang therapy niya, sinasabi niya sa akin lagi. Yung parang gusto niya nag-share ng kanyang mga sabi niya nga, ito yung lagi niyang running joke, pag may kaaway siya, mas doon siya, parang lumalakas yung stamina niya, yung mas na-energize siya, yung pag nagagalit siya. Galit-galitan lang naman, hindi naman yung to the point na na-high blood siya, hindi ganon. So, gusto niyang pinag-uusapan yung mga bagay-bagay na yan. Kasi, di ba, siguro kung sino man ang lalagay sa sitwasyon ni Tita Lolit na alam niyo naman twice a week siya na kailangan niyang dumaan sa mga ganung proseso because of yung sakit niya nga, no? So, well, eto, kaya pag nakikita namin siya every time, laging ganyan, laging chumichika, laging maingay. Ito rin, isa sa mga emotional na moment nung time na yan. So, of course, campaign period din ito with Senator Bong Revilla na naginap din dyan sa Quezon City sa isang restaurant dyan. So, dito medyo although hindi niya masyadong yung condition niya, pero fight pa din. Dito napaiyak talaga si Senator Bong Revilla, si former Senator Bong Revilla dahil sa mensahe ni Tita Lolit na mapapanood nyo sa last part. Hindi ko sure kung na-upload ko na yun dati, pero ito isa sa mga madamdaming mensahe talaga ni Tita Lolit for Bong Revilla. Kaya talagang napaiyak si Bong Revilla dyan. At ito naman, isa din to, press con ito sa Novotel naman para dun sa walang matigas na pulis na sitcom ni Senator Bong Revilla. Yung first yan, pinakamalaki. Ito talaga parang, yan, joke lagi. Alam mo si Senator Bong, always sinasabi niya kay lagi ang request ay matagal pa tayong magsasama, hahaba pang buhay, maabot ka pa ng 100 plus. Yung mga ganun yung lagi niyang sinasabi. Which, parang nanay niya nga rin kasi si Tita Lolit. Tsaka sabi nga, di ba, alam naman natin, si Tita Lolit talaga lumalaban para kay Bong Revilla, kay Senator Bong Revilla. So, yan. Eto naman, campaign din ito. Pero parang, campaign pero parang Thanksgiving ni Senator Lito Lapid. Last, I guess, nung nagpasalamat siya. Ito yung mga time na binibira-bira ni Tita Lolit si Senator Lito Lapid because of Lorna Tolentino. Pero kita mo naman, si Tita Lolit pa rin nagpapatawag ng event, ng press con para kay Dito yung nakita sila. May video ito sa dulo na talagang maaaliw kayo kasi talagang tinutok-sutok doon. Nakita mo yung mga reaction niya. Ito naman, of course, campaign pa rin ito. At si party list ni former mayor ng Maynila, si Lito Atienza. Nagka-campaign siya. Ayun, yung buhay parties, nagka-campaign siya for this. Yung ibang video, ito yung isang video, may interview ako dito na hindi ko na-upload. Although yung iba sigurong kasabayan ko doon sa interview na yan, in-upload yung video na yan. Mahaba yun. Actually, mahaba yung mga interviews na yan. So, tulong. Dito nga, naikwento ni Tita Lolit at ni Mr. Lito Atienza
kung paano sila naging magkaibigan, kung paano sila naging close. Kasi di ba alam naman natin yung nangyari nung June 1994, yung Metro Manila Film Festival, di ba? So, ayun, at parang dahil kay Mayor Lim naman yon. So, anyways, ayun, eto naman ay isa sa mga naging, yun kanina naging, isa sa mga press con din ng Beauty Derm yun. This one naman, eto talaga ay birthday niya last year. Yan, May. Of course, nung May yan. So, eto yung sabi, nakakatuwa ito. Kasi sabi niya, kaya nga tanghali ginagawa yung party. Ito, yung parang feeling niya, malulokang lahat pag hindi siya umaten sa sarili niyang party. Pasko, napakasaya niya yun. Although, kita ko yung medyo pagod, pero pag nakikita niya yung mga yung alaga niya, mga kaibigan niya, at nakita niya naman ang mga kaibigan niya. Ito, kung gaano kalalaking personalidad, kalayaman. So, of course, ito yung lagi naming pinag-uusapan every time nakikita kami. Actually, this year hindi siya nag-celebrate ng malaki kasi parang sabi nga by next year sana siya mag-celebrate by 2026. Kaya lang nga, ayun na, hindi na umabot. So, pero wala talaga siyang malaking celebration ngayon. So, last year yung pinakamalaking celebration niya. Kita mo na may mga dumating. So, sa Tomas Morato yung ginawa. At tanghali yan, actually mga 10 or 11 a.m. Yung call time dyan. So, lahat talaga nagdatingan, gumising ng maaga for Tita Lolit. So, anyways, eto talagang, yan, mataas yung energy niya, nakakatuwa dyan. Tsaka talaga yung mga speech na dyan, yung mga mensahe niya, nakakaaliw. So, pati yung mga mensahe ng mga kaibigan niya mula pa noon, nakakaaliw. Ang dami-dami niyang kwento, ang daming kwento ng mga kaibigan niya tungkol sa kanya. Actually, si Tita Lolit naman talaga, maraming kwento as always. Every time nakikita namin siya. Ganyan pa siya last year, nakita niyo naman ng May. Every time, pag nakikita namin siya, lagi siyang maraming kwento. Ito, memorable sa kanya ito because ito yung regalo ni Manny Pacquiao. So, ayan, yan yung parang boxing gloves, diba? Tapos may signature yan eh. Sabi ko nga, itago niya yan, tapos ibenta niya. Ganun yung joke ko sa kanya. Kasi syempre, diba, parang ngayon, ang dami-daming mga memorabilias na pwedeng ibenta na ikaw lang meron. Yun talaga, regalo sa kanya ni Manny Pacquiao na talagang kung ibenta. Tapos naiisip-isip niya, pero syempre hindi, pinatago niya rin yun. So, si Tita Lolit, ito, isa sa mga naisip niya, natungtuwa siya ng birthday niya ito kasi parang nagulat siya yung mga regalo din ng mga kaibigan niya at ng mga alaga niya, yung mga ganyan. Of course, aware naman kayo na pinag-uusapan talaga namin kung magkano yung kinita niya dito sa birthday party na ito. So, parang more than 2 million yata yung mga ganong pinag-uusapan. Sa dami ba naman ng mga mayayamang bisita niya. Pero lahat yun naman si Tita Lolit kasi ma-share kahit na ano pang sabihin nyo, ganun talaga yung personality niya. Yung pag halimbawa sa press con nga, pag nilalapitan namin siya, tini-interview ko sa kanya, siya, lagi nagbibigay siya, maliitan, yung patuwaan lang naman, 500, 1,000, laging 1,000 yung mga ganyan-ganyan. So, marami nang lalapit. Pero kami ni Jerry Olea yung lagi niyang binibigyan ng, kasi masipag ako mag-interview sa kanya, nakita niyo naman sa vlog ko, di ba, napakarami. Kaya nga lagi nilang sinasabi, gina-joke na, ayan, gagawin mo na naman content si Tita Lolit. Pero ginagawa ko naman siyang content because, number one, na-enjoy niya kasi yung ganun, yung nagchichika siya. Kaya alam mo yun, yung pag medyo low yung energy mo, may sakit ka, mas gusto mo talaga yung parang, yung ganun pa rin, nagsasalita ka, nagkikwento ka, at kung anik-anik. So, ayan na, eto, napakaraming pictures nito, dahil birthday niya nga, hindi ko nga naisip na ito na pala yung parang first and last niya na malaking party. So, kasi hindi na nga nasundan. Dahil itong year na to, medyo na lang, parang good for ilang mga tao yung nandun. So, isa ito sa mga event din ni Lani, of course, parang sa daming beses, hindi ko na matandaan. Pero anyways, parang feeling ko, din to, pa-campaign, pero parang pa-Thanksgiving din. So, si Congresswoman Lani Mercado ang dumating. So, this time, ayan, ganyan pa ang niya, yung very healthy. Tita Lolit naman, medyo, minsan makikita mo siyang mamaya. Hindi. Basta ako. Isa sa pinakaalam kong totoong tao at saka mabait na tao. Si Bong Revilla. Wow! Hindi talaga. Kahit na mahina na ako ngayon, I will take a bullet for him anytime. Pag may umaway sa kanya, tay, imumundod ko.
Ilang taon na kayo ni Senator? Papayak mo pa ako na. Ayan, nakakayak naman message mo. Ewan, hindi ko na naalala eh. 40 years. Oh. Tagal na. Bago pa mag-scam. Bago pa mag-scam, nandun na si Senator. So anong reaction mo sa pakiusap ni Senator na itigil mo na raw yun na-affect niya? Ganon? Sa, hindi naman yung asawa niya ang gusto kong maapektuhan, no? Sino? Yung sa, no? Si Lorna, no? At least alam na ni Lorna ngayon na naapektuhan ang asawa ng Senator Acting Rafi. lang naman daw yun, love team lang. Hindi ako naniniwala. Ay, sige. Pwede na kayo maging friends ni Senator. Talagang nag-imbita At nandito, ikaw talaga ang nag-imbita, di ba? Ikaw, bakit ka ba? Sino ba nagsabi na ikaw mag-imbita? Ikaw naman yata ang publicist niya eh. Hoy! Parang taon, di ba? Hindi, no? Ngayon lang siya nagpapubliswas Last year. Hoy, last year meron din ha. Meron ba? Baka 2 years ago. Dito rin tayo, Tita Loli. Dito doon. Taon-taon ikaw ang kinokontak niya. Parang gimmick mo lang yata yun, nagalit ka sa kanya para makapagpa-press con eh. Well, what can I do for you? Sa Samar. Ay, nako. Oh, smile ka naman, Tita Lolit. Oh, ang tamis. Oh, ayan na. So, ano masasabi mo sa Tita Lolit? Maraming naniniwala sa Oh, kaya? Kasi magkukwento, yung pagbibiro mo, kala nila totoo. Oh. Di, at least sasabihin nila, ba't ako naman binagin? Oh, kaya nga. Kung ganun ako, ba't ako ano na? Wow. Ang sweet-sweet mo naman pala eh. Iba naman ang... Ibang smile mo. Sweet mo naman pala kay Senator. Check mo walang parents ni LT, ano? Oo, sobrang strict. Super talak. Ayaw niya mapaligawan yung... Ayan, ayan ang babait sa'yo ng staff ni Senator, ha, Tita Lolit, ha? Ayan, oo. Hindi, sama ko na. Selfie tayo.